Oktubre 31, 2023 ay maaga akong gumising upang pumunta sa bayan. At dahil umulan ng 30 ng gabi kaya ganito ang daan, maputik at madulas. Pagdating ko sa kilometro 9 dito sa may malaking baliti ay napakaputik pa rin. Nang makatungtong na ako sa simento ay agad akong naghanap ng kahoy. At dito ay nakakita ako ng kawayan. At ito ang aking ginamit sa pagtanggal ng mga putik sa gulong ng motor. Dahil sa kapal ng putik ang gulong ng motor ay parang mayroong linya. Pagkatapos kong magtanggal ng putik ay pumunta ako dito sa taas upang matingnan ang ganda ng tanawin. At ito ang aking nakikita. Mga luntiang punong kahoy, preskong kapaligiran, mga bundok at dagat ang tumambad sa aking mga mata. At dito ay kitang-kita ang bayan ng Nasipit at ang pantalan. Ito ang pantalan ng Nasipit at yang malawak na parang ulap, yan naman ang dagat. At pagkatapos kong manood sa magandang likha ni Magbabaya ay nagpatuloy naman ako at dito ay tumambad sa akin ang napakagandang sikat ng araw na nasa gitna ng dalawang bundok. Ito ang Mindangulog Peak dito sa Balaata, Nasipit. At kung titingnan natin sa may bandang dagat, ito ang ating makikita. At pagkatapos kong masaksihan ang napakagandang gawa ni Magbabaya ay nagpatuloy na ako. At dito naman sa unahan, ito na naman ang tumambad sa aking mga mata. Bughaw na langit, maputing ulap at luntiang mga bundok. Ito ay malapit na sa bayan ng Nasipit. At pumunta naman ako dito sa taas at ito ang aking nakikita. Malapit na ako sa bayan ng Nasipit at ito na ang kanyang nakakaakit na ganda. At sa bandang ito naman ang papuntang Carmen. Mula dito sa aking kinatatayuan kitang-kita ko pa yung motor. At ito naman ang Mount Nasunugan. Pagdating ko sa bayan ng Nasipit ay alas 8 na ng umaga. Mula doon sa area ni Lolo papunta dito sa bayan ay 2 oras ang aking biyahe dahil palagi akong humihinto. Pero sulit na sulit ang 2 oras dahil sa magandang tanawin. At pumunta na ako sa palengke para bumili. Ito na ang entrance ng palengke. At saktong-sakto sa aking pagdating naghiwa ng karne ang tindero. At bumili ako ng 1 kilo na pang-ihaw. Pinadoble ko na rin ang plastic dahil malayo pa ang aking uuwian. Bumili na rin ako ng 2 pipino. Pagkatapos kong bumili ng karne ay nilagay ko muna dito sa motor at pumunta ako sa Wonderful Delights. Saktong-sakto naman sa aking pagdating bukas na sila kaya kumain na ako dito. Pagkatapos kong kumain ay nagpahinga ako saglit at bumiyahe na naman pa uwi. Sa aking pagdating nagpahinga ako saglit at nagtingin-tingin muna sa napakagandang likha ni Magbabaya. At agad naman akong nagsaing at ito ang style ng aking saingan. Naglagay lang ako ng sanga ng kahoy at itong isang kahoy naman ay tinutusok ko dito sa ugat ng malaking kahoy. At agad ko namang hinugasan ang karne dito sa maliit na poles at tinutuhog ko na rin gamit ang kawayan. Pagkatapos kong mahugasan ang karne ay sinasalang ko na ito sa apoy. Ang kahoy na aking ginamit dito ay kahoy na ulayan at kahoy na bansilay. Ang kahoy na ulayan at ang kahoy na bansilay ay maganda ang kalidad ng kanilang baga. Nang maluto na ang karne ay hiniwa ko na ito. Hiniwa ko na rin ang pipino. Linagyan ng suka, toyo at kalamansi. At pagkatapos ay minikos-mikos. At pinarisan ko na rin ang bigas na mais. Pagkatapos kong kumain ngayon ay maghanap ako ng area kung saan magtayo ako ng kubo. Pagkatapos kong kumain ay naghanap na ako ng area kung saan magtayo ako ng kubo. At nang makahanap na ako ng area ay agad ko naman itong nilinisan. At dito ay maraming kahoy na amison na namumunga na. Ito ang unang klase na amison. Kapag ito ay mahinog, pwede ito makain ng tao. Ayan o. Napakaganda. At napakarami. Ito yung sa isang tangkay na napakaraming bunga. Ito na klase na amison, meron siyang tangkay. Meron din doon sa baba na walang tangkay. Titingnan natin. Ito naman ang pangalawang klase na amison. Yung kaniyang bunga ay dikit lang sa kaniyang katawan. At marami pa ang klase na amison. Dito sa area na aking pagtayuan ng kubo, ito lang 2 ang aking nakikita dito. Maraming salamat mga tol sa panonood. Kitang-kita muli sa part 2. Ingat at God bless po sa lahat.